mapapakali pag iniisip ko na hindi normal yung buhay ko ngayon, especially yung mga bata. Mula nang huling humarap sa media noong isang buwan, dalawa ang naging pakay ng TV host actor na si Bong Navarro sa kanyang muling pagsulpot nitong Huwebes, March 6. Kasama ang kanyang abogado, isinumite ni Bong ang kanyang counter affidavit sa kasong rape na isinampa laban sa kanya ni Roxanne Caballero sa Pasig RTC. Isinabay na rin ang kampo ni Bong ang pagpa-file ng kasong perjury laban kay Roxanne. Nagawa ko to para syempre magkaroon naman ng protection sa akin kasi masyadong ginadaw nila yung pagkatao ko at na wala naman akong ginawang krimen na pang-rape. File kami ng sarili naming complaint affidavit for perjury. Yun ang pakay namin today. Buti na pinagbigyan kami, but the PI will continue on March 13. We want to be careful na ang media hindi matamaan doon sa kahit na anong kasong i-file namin. Pinagbasehan ng kampo ni Bong ang petsang January 24, 2010 sa sworn affidavit ni Roxanne kung kailan naganap umano ang pangre-rape sa kanya. Iniharap ni Bong ang kanyang mga witness, kabilang ang kanyang kapatid, na kasama niya noong nagtanghal siya sa concert ni Vice Ganda sa Island Cove sa Cavite noong January 24, 2010. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-witness sa akin, ng mga kaibigan ko, pati sa producer. Kasi parang malaking tulong para sa akin. Mapatunayan na yung April 24 ay talaga nagsishow ako. Bagamat handa raw makaharap ni Bong si Roxanne, meron ba siyang gustong iparating sa kanya? Ayoko po muna magsalita sa kanya. Unti-unti ba'y bumabalik na sa normal ang buhay ni Bong? Hirap pong sabihin na okay, pero ginagawa ko pong parang maging okay po. Sobrang saya po kasi po sa gitna po na gusto nila ako i-down, patuloy pong sinusuportahan pa rin po ng mga kababayan natin mga Pilipino. Kaya po, ang sinasabi ko lang kailangan po lakasan lang ang loob ko, kaya nagdadasal po. Mapapakali pag iniisip ko na hindi normal yung buhay ko ngayon, especially yung mga bata. God bless the kids, no? Kasi medyo resilient sila. Tapos puro lalaki. So, mas for me, malaking sabi ni Bong nga sa akin, ang isang malaking parang inspirasyon niya sa lahat ng ito ay mga bata. Yun ang tinukunan niya ng lakas. With all his friends, lahat ng support na nanggaling sa social media at saka mga friends na sa showbiz, friends niya, nakalaro niya, nakita ko talaga kung gano'ng karaming mga sincere friends si Bong. Isa sa mga sources ng lakas ni Bong at inspirasyon, yung mga tao talagang hindi niya kilala, gusto pang to go beyond that, magpa-fundraising for Bong, to help Bong, ganon. Talagang these people I don't know. Ramdam din daw ng manager ni Bong na si Chito Ronyo ang pananabik ng kanyang alaga na magtrabahong muli. Gusto niya na bumalik. At kailangan niya na magtrabaho. Kailangan niya na. Kasi may pamilya siya at lahat. Ulat nga ako kanina kasi hindi ko siya nakita ng ilang araw. Akala ko mag-fade na yung sa mata niya. Sobrang tagal. Meron pa rin talagang black eye. Sobrang mabagal ang paggaling. Trabaho ko at yung po yung kinabubuhay ko sa pamilya ko, sa mga anak ko. So kaya mahirap po na hindi ako makapagtrabaho. Sunod na tinungo ng kampo ni Bong ang Prosecutor's Office sa Manila City Hall. Sasampa na kami ng perjury cases against the people who submitted their counter affidavits already, namely si Cedric Lee, Denise Cornejo, Bernice Lee, Simeon Raz, and JP Calma for perjury. Ngunit paglilinaw ni Malyonga, huwag tayong mawala sa bigger picture, which is yung kanyang sinampang kaso sa Department of Justice. It's now submitted as far as the 5 respondents are concerned. Meron lang 2 pang hindi nakakapag-submit ng kanilang counter affidavits. Pero yung rape complaint ni Denise is already submitted. So at any time, we are hoping that the rape charge will be dismissed. Tagang bantayan natin yung mangyayari sa Department of Justice. Dahil ang pinaka-importante dito na yung sinampang kaso ni Bong for serious illegal detention, a non-bailable offense, ay magkaroon ng probable cause para naman maisampa ito sa korte, magkaroon ng trial at magkaroon ng conviction. may mga pagbabanta pa rin ba sa buhay ni Bong? Yes, merong mga information sa amin na talagang dapat mag-ingat siya because the reality really is that he hasn't testified in court yet. So, mag-iingat kami.
Ano naman ang reaksyon ng abogado sa payag ni Denise Cornejo na siya'y tampulan ng panunuya sa social media? Sino ba naglabas sa media tungkol sa isang rape o panggagahasa na alam natin base sa ebidensya ay hindi pwedeng mangyari? Kung tinutuya siya at hindi siya pinapaniwalaan, sino ang i-blame mo doon? Sino ang pagbibintangan mo? Hindi ba ang pagbibintangan mo kung kanino nanggaling yung hindi ka panipaniwalang kwento? Kaya sila'y tinutuya ay dahil walang naniniwala. Yung lahat kay Bong. Sabihin niyo siyang hindi siya santo, sabihin niyo siya ay medyo may pagkapilyo, huwag mo naman sabihin na siya ay isang rapist.